Update kay Curry at Andrew Wiggins maglalaro na kontra Rockets. Kuminga sinayang ang offer ng Warriors parang matutuloy ang Butler trade. At nakakatakot na Halloween ng Lakers, muntik mag-comeback ang kalaban. Viral ang behind the back pass ni LeBron kay Davis. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Si Stephen Curry ay muling hindi makakapaglaro kasama si DeAnthony Melton sa ikatlong sunod na laro ng Golden State Warriors kontra Houston Rockets bago ang kanilang unang laro sa 5 sunod na road games simula Linggo. Nakakuha naman ng Warriors ng magandang balita tungkol kay Andrew Wiggins. Nasa official injury report ng Warriors si Wiggins bilang probable na makalaro laban sa Rockets habang siya ay nagpapagaling mula sa low back strain. Tulad ni Curry, left ankle peroneal strain at Melton, right facet inflammation sa likod. Hindi nakapaglaro si Wiggins sa magkasunod na panalo ng Warriors laban sa New Orleans Pelicans. Hindi na ikinagulat na mas naunang bumalik si Wiggins kaysa sa kanyang mga kakampi. Noong una pa lamang itinalaga siya bilang questionable para sa parehong laro kontra Pelicans, kung saan binanggit ni Coach Steve Kerr na ang kanyang back strain ay hindi naman malala. Kung makakabalik nga siya, inaasahang magiging bahagi ulit si Wiggins ng starting lineup sa Toyota Center. Sa kanyang ika-29 na taon, pinakita ni Wiggins ang dalawang panig na abilidad sa unang 3 laro ng 2024-25 season, katulad ng naging mahalagang papel niya noong 2022 Championship Warriors run. Kahit natalo ang Warriors sa huli niyang laro kontra Los Angeles Clippers, pinunan ni Wiggins ang pagkukulang sa opensa dulot ng injury ni Curry sa ika-4 na quarter. Halos naiahon niya ang team sa pamamagitan ng agresibong shot making na nagpapakita ng kanyang kakayahan bilang scorer, na nagpapaalala sa kanyang mga unang taon sa Minnesota Timberwolves. Ang kanyang 3 level na scoring skills ay magiging mahalaga kontra Houston. Ang Rockets ay may magagaling na wing defenders at kadalasang nagsiswitch sa maraming posisyon. Minsan ay nagiging versatile si Alperen Sengun sa pagsasara ng guards at wings sa perimeter. Ang motion heavy at off-ball screening ng Warriors ay minsang natitigilan kapag humaharap sa switching defenses, lalo na kapag wala si Curry na nagbibigay ng floor spacing na banta mula kahit saan sa court. Bagaman hindi naman aasa lang ang Warriors sa isolation play, tiyak na mapipilitan silang mag one-on-one laban sa depensa ng Rockets na pinamumunuan ni Ime Udoka. Sa ganitong sitwasyon, walang ibang Warrior ang mas mahusay sa pisikal na abilidad at scoring versatility kaysa kay Wiggins. Inaabangang magsimula si Wiggins kasama sina Brandon Podziemski, Draymond Green at Trayce Jackson-Davis habang pinipili ni Kerr sa pagitan ni Lindy Waters, Moses Moody at Buddy Hield para sa ika-5 manlalaro sa simula ng laro. Habang naghihintay pa rin sa pagbabalik ni Curry, posibleng kailangan ng Warriors si Wiggins upang magpakitang gilas muli, lalo na't haharap sila sa batang, masiglang koponan na may isa sa mga pinakamatitinding depensa sa liga. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Speaking of Golden State, si Jonathan Kuminga at ang Warriors ay hindi nagkasundo sa kontrata bago ang deadline ng rookie contract noong Oktubre 21, kaya't naging mas hindi tiyak ang kanyang kinabukasan sa Golden State. Ayon sa ulat ni Anthony Slater ng The Athletic, tinatayang nagkaroon ng pagitan ng mga $5 million sa negosasyon kung saan humihingi si Kuminga ng taunang sweldo na nasa $35 million habang ang offer ng Warriors ay nasa $30 million contract. Sa huli, hindi natuloy ang kasunduan at ngayon ay susubukan ni Kuminga na patunayan ang kanyang halaga sa kanyang ika-4 na season sa NBA. Tulad ng inaasahan, patuloy ang mga usap-usapan tungkol sa 22 taong gulang na forward, lalo na't may katanungan sa kanyang posisyon sa sistema ng Golden State. Naging malinaw ito ngayong linggo nang mailipat si Kuminga sa bench matapos magsimula sa unang 3 laro ng season, isang bagay na sinabing halatang hindi siya masaya ayon kay Sam Amick ng The Athletic. Gayunpaman, mas maraming minuto at puntos ang kanyang naitala sa 2 laro mula sa bench. Nagtapos siya ng may 17 puntos, 3 rebounds, 3 assists at 2 steals sa panalo noong Miyerkules laban sa New Orleans Pelicans at 16 na puntos, 4 na rebounds, 2 assists at 1 steal noong Miyerkules sa isa pang panalo laban sa Pelicans. Sa pagkawala ni Klay Thompson sa Dallas Mavericks, sinubukan ng Warriors na makuha sina Paul George at Lauri Markkanen sa isang potensyal na trade na kasama si Kuminga.
ngunit nabigo sila ng 2 beses. Ngayon, iniisip ng ilang rival executives na mas open ang Golden State kaysa dati na isama si Kuminga sa isang malaking trade ayon kay Sam Amick ng The Athletic, at umaasa pa rin ang team na makakukuha ng mataas na halagang manlalaro bilang kapalit. Isa sa mga manlalaro na binabantayan ay si Jimmy Butler ng Miami Heat na interesadong makuha ng Warriors noong off-season at magiging unrestricted free agent sa susunod na summer matapos hindi makapagkasundo sa isang extension sa Miami ayon sa ulat ni Amick. Sa 5 laro ngayong season, si Kuminga ay may average na 11.4 points, 40.8% shooting with 3.4 rebounds at 1.6 assists in just 23 minutes per game. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Naging dominante naman ang laban sa pagitan ng Lakers at ng Toronto Raptors. Well, sa panimula nagtrabaho agad ang Lakers. 7-0 run ang ginawa ng team. Si LeBron James ang unang gumawa ng puntos, isang 3 ang pinakawalan. Sinundan ng isang magandang layup ni Reeves. Sumama si Davis, 2-point play ang ginawa. Timeout ang Raptors. Davis umatake ulit. Basket, Reeves to LeBron. Easy basket. Score, 18-8 nang gawin ni RJ Barrett ang isang hard drive. Ngunit magandang cut naman ang ginawa ni Davis patungo kay Russell. Isa pang magandang execution na naman mula kay Russell patungo kay Christie. Davis nagpatuloy, isang floater ang ginawa. Score, 33-12. Wala nang 2.5 minuto, LeBron pinasok ulit, gumawa agad ng impact, isang layup ang binigay. Nabuhayan si Barrett, 37-16 nang gawin niya ang isang alley-oop dunk na ito kasama ang isang and-one play. Natapos ang first quarter sa score 43-19 dahil sa 3 ni LeBron. Sa ikalawang quarter, sumugod agad si LeBron, isang hard drive ang ginawa. Basket, RJ hindi sumusuko, sumugod, ngunit LeBron hindi pa tapos, hindi mapigilan. Isang layup ang ginawa. Unti-unting bumaba ang kalamangan dahil sa magandang laro ni Dick, ngunit bumawi agad ang Lakers. LeBron to Davis sa ilalim. Wala nang 2 minuto ang natitira. Isang magandang behind the back pass ang ginawa ni LeBron patungo kay Davis muli mga kaibigan. Natapos ang first half na may score na 76-51 in favor of Lakers. Sa ikatlong quarter, naging 8-point deficit na lang ang hinahabol ng Raptors dahil sa 3 ni RJ. Nagpanic na si Coach Redick, 21 punto na si Barrett. 3.10 minutes for third quarter, inilabas ng Raptors si RJ. Pinasok naman ng Lakers si LeBron, 93-84. Nang magawa ni Boucher ang isang basket, ngunit ramdam pa rin ang epekto ni LeBron, isang 3 ang ginawa. Pasok! Raptors great connection for 2 points. Sa ika-4 na quarter, bumaba ulit sa 8 dahil sa 3 ni Davion Mitchell. Ngunit hindi nagpatalo si LeBron, bumawi ng 3. Raptors nag-init. RJ to Mitchell, muli isang 3 ang pinakawalan. Kasama ang isang and one na ito mula kay Barrett. Hachimura nagparamdam sa wakas. Back-to-back 3 ang nakuha. Dinala ang Lakers sa 112-110. Nahawa pa si Russell, isang 3 ang ginawa. Raptors may lakas pa. Poeltl umatake. Pasok at isang atake mula kay Dick. Score, 115-104. Ngunit naramdaman ulit ang chemistry ni LeBron at Davis sa transition. 2-point basket. Russell ulit pumapasok na ang 3. Pero binawian ang 3 na ito ni Grady Dick. Pero yung kumpiyansa ni Russell, nabuhay, isang jumper ang ginawa. Ang takot ng Lakers ay medyo bumalik nang makuha ni RJ ang isang 3. May 1.5 minuto ang natitira. 6-point game nang nagpakawala ulit si Dick ng 3. Sa huli, panalo pa rin ang Lakers, 131-125. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.